Ito na nga yung masasabi kong pinakamasarap na kalderetang niluto ko. Sarsa pa nga lang nito ay talagang ulam na. At dahil nga mahilig ako magluto ay binigyan nga ako ng tita ko ng pressure cooker. At sigurado naman ako na magagamit ko to sa ibang bagay lalo na't sa negosyo. Kaya naman in-unboxing ko na at sobrang hindi nga ako sanay gumamit nito. Tinitigan ko munang mabuti kung paano. Kaya lang habang tinitignan ko nga siya ay hindi ko rin maintindihan dahil bukod sa steamer na alam ko naman talaga gamitin ay yung pressure cooker kung paano ba talaga ang tamang paggamit para maiwasan yung pagsabog nito pag binubuksan mo. Bali ang ginawa ko nga ay binasa ko nga yung nasa instruction manual at nakalagay nga dito na kailangan munang pahira ng mantika yung gilid ng pressure cooker para malinis na din at kapag bubuksan na siya ay hindi mahirap tanggalin dahil madulas gawa ng mantika. Nakalagay nga din dito na kailangan mo muna siyang pakuluan para mawala yung excess odor na bagong pressure cooker. At ito nga ang lulutuin ko, kalderetang kambing. Naghiwa nga lang muna ako dyan ng sibuyas at bawang para panggisa. Ang gulay nga lang na ilalagay ko ay bell pepper at carrots kasi ito lang yung available dito sa bahay namin. Mabanggit ko nga lang pala na nagtitinda ako ng chili garlic na nasa bote. Bali ang 120 ml nga o 4 ounce ay nagkakahalaga na 100 pesos lamang. At salamat nga pala sa lahat ng mga umu-order ng chili garlic ko. Mabalik nga ako sa lulutuin ko ay naghiwa na nga din ako dito ng keso. Masarap kasi talaga kapag may keso ang kaldereta. So after 20 minutes nga na pagpapakulo dito sa pressure cooker ay ito nga napakalambot na talaga ng laman niya. Dati nga ay kapag nagluluto kami nitong bibe ay sobrang kunat pero dahil dito sa pressure cooker ay talagang lumambot. Pagkatapos ng gisa ay sinunod ko na nga itong carrots at liver spread. Sinangkotsa ko lang kasama ng mga sibuyas, bawang, carrots at saka ko na inilagay itong bell pepper at tomato sauce. Bali 2 tomato sauce nga ang nilagay ko para sobrang malasa. Hinalo ko na nga din yung hiniwa kong keso para medyo matunaw. Pero mas maganda na quick melt ang ilagay ninyo para sobrang ma-absorb nung sarsa. Inilagay ko na nga rin yung karne, paminta, magic sarap at konting sili. Saka ko nilagay yung gata. At ito na, luto na nga ang ating kaldereta. Siguradong taob na naman ang isang kalderong kanin nito. So yun lang guys. Thank you for watching.